Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Patiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay nasa huling biyernes na ng Setyembre. Last Friday, last week of September. Kaya sa lahat ng mga biyayang ibinigay, itinulong sa atin ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat, mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Tayo po ay nakaraos at makakatapos na naman ng isang buwan. Amen. Thank you, Lord, talaga. Salamat sa Diyos. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo, natandaan ninyo, huwag niyong kalilimutan. Parang itong mga nagdaang araw, ang dami kong mga naririnig na mga kaibigang nawala ng mahal sa buhay, kaibigang nawala. Talagang hindi natin masasabi ang panahon. May panahon ang lahat ng bagay. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, may panahon ka pa. Kung ano man yun, may panahon ka pa. Magbayad ka na. May panahon ka pa. Tigilan mo na yan, mabubuking ka na. May panahon ka pa. Tantanan mo na yan. May panahon pa tayong lahat. At napakaganda ng sinasabi ng unang pagbasa, ang ganda ng pagkakabasa ni Sister, may panahon ng lahat ng bagay. Ang tanong ko sa inyo, ano kaya ang panahon ng buhay mo ngayon? Nasaan kang panahon ngayon? Ikaw ba ay nasa panahon ngayon ng tagsagana? O ikaw ay nasa panahon ng maraming utang? Ikaw ba ay nasa panahon ngayon na marami kang kaaway? O ikaw ay nasa panahon na payapa ang relasyon ninyong magkakaibigan? Ikaw ba ay nasa panahon ngayon na ikaw ay binabayaran na? O ikaw ay nasa panahon ng maraming pangungutang pa? Sabi ng unang pagbasa,
may panahon ng lahat ng bagay. Nasaan ang panahon ngayon ng pamilya mo? Ang pamilya mo ba ngayon ay nasa panahon ng matinding pagsubok? Nasaan ang panahon ninyong mag-asawa ngayon? Nasaan ang panahon ninyong mag-ina, mag-ama? Nasaan ang panahon ninyong magkakapatid ngayon? Ang inyo bang relasyong magkakapatid, ang inyo bang relasyong mag-asawa, ang inyo bang relasyon ng pamilya ay nasa panahon ng isang matinding paghihirap? O Father, salamat sa Diyos, nasa panahon kami ngayon ng pagpapatawad. Nasa panahon kami ngayon ng pagtanggap. Nasa panahon kami ngayon ng pagkakasundo. Kaya nga, ito ang sinasabi at pinapaalala. Kung tayo po ngayon, kung ikaw ngayon ay nasa panahon ng isang matinding pagsubok, huwag mong kalilimutan, nagbabago ang panahon. Isang araw, pwedeng hindi matagal pa, pwedeng mamaya at bukas na. Ang isang paghihirap, ang isang mahirap, ang isang problemado, ang isang madilim na panahon ay pwedeng baguhin ng ating Panginoon na mamaya at bukas. Pwedeng panahon na ng kapayapaan. Pwedeng panahon na ng paghilom. Pwedeng panahon na ng kasaganahan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lord, sana baguhin mo na ang panahon na hindi ko na kaya. Ang panahon na mukhang susuko na. Kaya ito ang pinalalakas sa atin. Tamang-tama ho. Ang pinagdiriwang natin ngayong kapistahan ni San Vicente de Paul. Alam mo ninyo, si Saint Vincent de Paul ay tinatawag na apostol ng kawang-gawa. The Apostle of Charity. Ang ama ng mga dukha. Sapagkat nakita niya sa bawat takbo ng kanyang buhay ay panahon ng pagtulong. Ay panahon ng pagkakawang-gawa. Ay panahon ng pagmamahal, ay panahon ng paggawa ng mabuti. Yan ang hindi dapat nagbabago sa ating panahon. Na ang ating buhay ay laging nasa panahon ng Panginoon. At kung tayo ay nabubuhay sa panahon ng Panginoon, tayo ay walang ibang iniisip, hinahangad, ginagawa, kundi kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Yan ang panahon ng Panginoon. Alam mo ninyo nung Miyerkules, pag Miyerkules ako po ay nakakapagmisa na sa Baklaran, no? Nung Miyerkules nagmisa ako sa Baklaran ng hapon. Medyo gahol na ako sa oras. Ako po'y may misa pa ng 6:00 sa aming parokya sa Assumption, sa Malate. So medyo nagmamadali na ako nung pagkatapos ng misa, pauwi, no? So ang aking panahon na yun ay panahon ng pagmamadali. Panahon ng kapos na ng oras. Hanggang sa pagsakay ko ng taxi. No? Nako po yung nasakyan kong driver, mukhang another story ng conversation na naman ito. Mukhang madaldal yung driver. No? Pagsakay ko pa lang, sabi niya, "Uy, Father." Nako, sabi ko, mukha yatang matagal-tagal itong kwentuhan. Baka bagalan niya. No? So nung umaandar na yung aming taxi, sabi niya, "Father, saan ba kayo?" Doon ako sa Assumption, sa may tapat ng Manila Zoo. Pero dito kayo nagmisa, "Oo, yan ang aking Kuya, paandarin mo na yung taxi, no? Paandarin mo na, no?" Hindi pa niya pinapaandar, no? Tapos sabi niya, "Father, bakit ba binibless yung mga sasakyan, Nagpapabless ng sasakyan?" Sabi ko, "Hindi, Kuya. Ang binibless natin talaga ay yung driver. Hindi lang yung sasakyan, kundi yung nagmamaneho. Yan ang binibless talaga para gabayan." Alam mo, Father, itong taxi ko nga, hindi pa ito nabibless . Sabi ko, Diyos ko, si Kuya naman, hindi pa ako diniretso. Pwede naman niyang sabihin, "Pwede mo bang i-bless itong taxi ko, no?" Sabi ko, tahimik lang ako, no? Pero minessage ko na yung aking sakristan, "Abangan mo ko, maglabas ka ng holy water," no? Kaya nung pagdating ho namin sa parokya, sabi ko, "I-park mo na sa gilid, be-bless natin tong taxi mo." Naku, tuwang-tuwa.
Abay, pagbaba namin, sa sobrang tuwa niya habang nagbe-bless ako, siya'y panay video lang ng video. Binless ko yung kanyang taxi. Pagkatapos ko i-bless, sabi ko, sige kuya, thank you. Ito nga pala yung bayad ko sa taxi. Kinuha naman niya. Pero alam niyo po yung tuwa niya? Yung tuwa niya. Kaya ko kinukwento ito sa inyo. Alam niyo, mas alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa bawat panahon ng buhay natin. Marami tayong pwedeng gawing plano sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon ng buhay natin. Pero sana, wag natin ipagkakait sa Diyos ang mas mabuti, mas maganda, at mas tamang bagay na napapanahon para sa iyo. Kaya sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, sa tulong ni San Vicente de Paul, nabuhay siya sa panahon ng Panginoon, kung saan ang iniisip niya bilang pari, ang hinahangad niya at ginagawa niya bilang pari, ay ang gawain ni Kristo, ay ang magkawang gawa. Lalong-lalo na para sa mga mahihirap, maliliit, at higit na nangangailangan. Basta, nasaan ka mang panahon ngayon, lagi mong tatandaan, mas nalalaman ng Diyos, mas alam ng Diyos kung paano niya gagawing tama, mabuti, at ligtas ang buhay mo ngayon. Mabuhay tayo araw-araw sa panahon ng Panginoon. Amen.